mga umano'y ghost farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng higit 1 bilyong piso ang naging batayan ng reklamong plunder, graft at malversation laban kay dating Masbate Governor at ngayon Congressman Antonio Co. Ang ilan sa mga proyektong ito sabay-sabay na na-award at halos sabay-sabay ding natapos ng iisang kontraktor. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni George Cahiles. October 3, 2022 nang aprobahan ni dating Masbate Governor Antonio Co. ang resolusyon ng Bids and Awards Committee ng Provincial Government na nagdedeklara sa winning bidders ng 26 na road project sa lalawigan. Sa mga ito, 23 ang napanalunan ng 4J Construction na halos 200 million pesos ang kabuuang halaga. Karamihan sa kanila, rehabilitation and regraveling o muling paglalatag ng graba sa lupang kalsada. Ayon sa mga complainant, October 5, 2022 nang sabay-sabay sinimulan ang mga proyekto. At sa mga dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel, halos sabay-sabay din natapos ang mga proyekto. Halimbawa, ang 2.5 kilometrong Sitio Pandayan, Sitio Cueva Road sa Placer at higit 1 kilometrong Gindawahan, Tubog-Bugang Road sa bayan ng PUV Corpus natapos noong October 10, 2022. Ang 2 kilometrong junction Sampad Victory Baybay Road sa bayan ng Balud at ang 2.25 kilometers na Settlement Malbug Road sa bayan ng Kawayan natapos noong October 13 o 8 araw matapos simulan. At ang 5 kilometer na Salvacion Kasamongan Road sa Balud at ang 2.5 kilometer sa Santa Maria Mabuhay Lumoklok Road sa Mobo natapos noong October 14, 2022. Ang problema ayon sa mga complainant, hindi umano nakita ng mga residente malapit sa project site ang mga proyektong ito. Naabutan mo ang kamino na yun sila. Tapos may nakita ka mo doon na nagtrabaho sa kamino. Mga heavy equipments na itong mga may igo ko talaga nag-bulldoze pero hindi tapos. Hindi mo natapos. Mga 2022. Hindi. Nasa itong paligid ng year 2022. Tira na heavy equipment na nakita nila. Sadlang. May equipment. May nakita ka mo din na equipment na nagtrabaho? Why? Sa kanilang rehistro sa Philippine Contractors Accreditation Board, ang accredited managing officer at may-ari ng 4J Construction ay si Jason Rosero Arevalo. Si Arevalo ay board member sa Masbate mula 2013 hanggang 2022 bago sumabak sa construction business. Ang 4J Construction ay nasa category Small B at D sa pamantayan ng PICAB. Ibig sabihin, ang kumpanya ay may net worth na hindi bababa sa 2 milyong piso at hindi lalampas sa 6 na milyong piso. Pinapayagan din silang magkaroon ng proyekto sa pamahalaan na hanggang 30 million pesos. Kung talagang susundin ang rules ng PICAB, sila yung nagre-regulate ng mga kontraktor na hanggang saan ang volume of transaction na pwede nilang gawin. Dito, kung nagkaroon siguro ng special treatment dahil dating political allies. So, ganun naman talaga dun sa amin sa Masbate. Kapag kalinyada ka, special child ka, special treatment din nagbibigay sa iyo. Katulad dito, sa kontraktor na to na 4G. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 4J Construction. Ayon sa mga source ng Billionaire News Channel, June 20, 2025 nang ipag-utos ni Deputy Ombudsman Dante Vargas na noong panahon na iyon ay officer in charge ng Office of the Ombudsman na i-refer sa Fraud Audit Office ng Commission on Audit ang 14 sa 28 mga reklamo laban sa dating Governor Co. Kailangan raw hintayin muna ang report ng COA bago maaksyonan ng Ombudsman. Nauna nang sinabi ng kampo ni Co na hindi na flag ng COA ang mga proyektong subject sa plunder, graft at malversation cases laban sa kanya.
Dagdag pa nila na politically motivated ang mga kasong isinampa kaugnay sa di umano'y Ghost Road projects sa ilalim ng kanyang pamumuno. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.